Hello, so magandang hapon. Ngayon ay April 4. Ano ba ngayon? Sabado. Hindi ako napag-video nung Webes kung hindi ako nagkakamali. Kaya napa-video ko today. So, yan. So, malaki ang adjustment na gagawin natin ngayon. Kasi alam niyo naman, ang harvest natin is ito. Tsaka yung dalawang 1 by 1 na yan. Then next natin is ito. Tapos ito. Ito. Tsaka ito. After nito, nag-transition tayo from 90 heads to 60 heads. Bakit? Kasi hindi rin ganoon kabenta yung tatlong pwesto natin. And given na summer, yun nga isa sa naging challenge yung sobrang bilis ng pagkalanta ng mga naka-display nating lettuce. And kahapon, ito ay nalanta, pati ito nalanta. So possible hindi ko na yan mabibenta. Although nakita nyo mukhang naka-recover sila, pero kasi kita ko naman sa actual na yan, may mga parts talagang hindi na kayang i-recover. Yan, sobra nang na-stress. Hindi na naibalik kahit nalagyan ko ng tubig. So ito kasi ay for harvest today. Ay hindi, kahapon. Start ng harvest nila kahapon or ng isang linggo pa. Hindi ko na na-monitor eh. Pero yan, then after nyan, yun yung batch na yon. So yan, ngayon is medyo malaki-laki ang loss natin. Pero that's part of the process. Hindi natin napagandaan yan kasi nga tumigil tayo sa paghahanap ng possible resellers or possible customers nung nagkaroon tayo ng tatlong pwesto. So given na yan. So part of learning and part of adjustment din na mga ganitong months ay hindi ganun kalakas ang benta ng lettuce unless meron kang additional maliban dun sa dun sa pinapestuhan natin ng consignment. Mas maganda talaga is makahanap tayo ng susuplayan na business na gumagamit talaga ng lettuce. So far wala pa tayo nun. But if ever makahanap tayo, pwede naman tayo mag-transition ulit to 90. Pero ang goal ko naman ngayon is to diversify. So ayan, mapansin nyo, nag-adjust na tayo from weekly na tanim natin ay binaba ko muna from weekly to every 12 days. So kada tanim natin, pag transfer natin, dun kinagabihan, dun pa lang tayo magtatanim ng panibago. In-adjust ko lang muna, pinunta muna natin siya sa maintaining na mababayaran natin yung renta natin dito sa pwesto. Pansamantala lang. And at the same time, bubuhayin natin itong mga tanglad na to. Aasikasuhin ko lang, kailangan maayos natin. Ita-transplant natin sila isa-isa. Nagsisimula na tayo doon, parang weekly. Nagtatanim tayo ng 4 hanggang dagdagan natin ng dagdagan. Then after nyan, nagtanim na rin ako doon ng may mga trial tayo na na bulaklak, which is yung zinnia, flower, celosia. May iba pang flower doon eh. Tapos meron din parsley, tapos meron tayong Chinese chives, at meron din tayong onion bunching. Sa ngayon, based sa nakita ko, onion bunching ang isa sa possible, at saka yung zinnia flower. Hindi ko sure kung edible yun eh, pero tingnan ko, i-share ko na lang sa inyo pag meron na akong actual details kung edible ba siya or hindi. Okay, so dito, yan, malinis na. Ganito, lilinisin ko na nito. Bukas wala na yan. Ayan, isa sa mga reason din kaya naglalanta sila. Kasi pag nag-harvest tayo, pinuputol natin yung ugat. Minsan may mga major roots yung mga kada dahon na yan. Na pag na-damage mo ay nalalanta talaga sila. Based yun sa experience ko ha. Hindi ko lang sure sa iba. Pero yun, umaasa tayo ngayon na medyo loss. Nasa loss side tayo kung hindi man tataas yung demand. Is either sa loss or break even. Yan yung tinitingnan natin. Pero yun nga, tulad ng sabi ko sa inyo, yan yung mga malalaking pots na yan. Ano ba, mga 10 liter pots yata to eh. Lalagyan natin lupa yan. At mag-i-start tayo ng onion bunching or scallions yata yun. So yung binibili kong lupa, parang kasya dyan siguro is dalawang loam soil mix. So yung isang loam soil ay
25 pesos. So 50 pesos kada pot. And hindi ko pa sure kung gaano natin katagal magagawa or matatapos yung ganda ng tubo nila. Pero alam niyo naman yung scallions or onion bunching is matagalang, parang tubo lang ng tubo. Although sabi, based sa research ko, mga 3 to 4 months ay mas magandang palitan na siya ng panibagong tanim or i-transplant or kung ano man. Titingnan natin yun. Kasama yun sa magiging experiment and trial natin. And ang mangyayari nun, hindi na nila kailangan nitong UV plastic. Kasi kailangan na lang nila net. Kasi nga, ang pine-prevent natin is yung mga ibon or other insect na pwedeng makalapit agad sa kanila. So, ang i-maintain natin na mga lettuce na taniman is ito, tsaka ito. Hindi ko sure kung kuha pa tayo dyan. Possible i-convert din natin sila kasi magkakaroon din tayo ng Chinese spinach or yung amaranth na marami naman akong buto. And malamang palibutan natin to ng basil and tanglad. Yun. So magkakaroon tayo ng diversification and magkakaroon din tayo ng flowers. Possible yung mga flowers tsaka ibang plants natin. Ewan ko kung ipapasok ko rin yung basil dyan kasi hindi naman ako masyado nahihirapan sa pagtatanim ng basil. May mga basil tayo doon, may mother plant tayo doon. Then nag-set up na rin ako kung paano siya i-display. Pero tinanong ko yung vegetable stall na sinusupply natin lettuce, mukhang hindi naman ganun ka familiar ang customers niya in terms of basil. Wala naman nagtatanong din sa kanya. And susubukan din natin yung boost post. Kasi medyo mahal kasi yun parang 200 per day ang budget mo. And tignan natin, susubukan natin kasi wala namang masama baka magkaroon tayo ng organic customers doon or possible makahanap tayo ng business. As in business na talaga, hindi na siya consignment. Direct transaction tayo, tapos supply lang tayo ng supply, tanimin lang tayo ng tanim. Pwede yun. Hanggang ma-reach natin yung stability na magkakaroon tayo ng tamang flow, ng tamang cash flow. Then doon na papasok yung iba pa nating idea in terms of this kind of setup or business. Yan. So yun. So possible either yung mga malalaking pasuko or bumili tayo ng mga ganito. Kasi sobrang tagal na rin dan yan Titingnan ko kung matibay pa kasi kano ba yan? Parang 75 or 70 pesos yata isang ganyan. Yun na yung mga ganyan. Ang problem lang na kinakaharap ko, 'di ba, kaya nga tayo nag-hydroponics is yung time natin ng pagdidilig. Ayan. Hindi natin nadidiligan yung mga tanglad ko. Pero kasi kaya gagamit tayo ng malalaking pots para mas matagal yung moisture retention nila kumpara sa maliliit na mga paso. And also, yung sinasabi kong onion bunching or yung scallion, ni-research ko na pwede rin naman daw siya sa hydroponics. So at the same time, may setup tayo doon, may mga scallions na tayo doon na tinanim nung March 19. Tapos may tinanim tayo ngayon na April 4. Tapos nasa lupa yon. Meron din ako tinanim sa indoor nursery natin na 16 net cups. Kung paano natin ginawa ang lettuce, meron din tayong ginawa na ganun na onion bunching or scallions din naman. At kada isang 1-inch net cups natin, nilagay natin ng 5 buto. Pero yung mga nasa lupa natin na experiment doon ay nilagay natin ng 10 buto. Kasi yung polybag, yun, ganyan kalaking mga polybag na itim. Yan, pang 4x5 yata, 4x6 ang sukat. 4 inches by 6, mga ganun. Nilagay natin yun ng mga 10 buto. Titingnan natin kung ano mangyari, and possible yung scallions na bebenta yon. At magdi-display din tayo nun sa vegetable stand. Ang gagawin natin is either mag-harvest sila ng fresh scallions or bibili nila yung pinaka seedlings. Kasi yung mga ganyan setup, yung mga scallions kasi pwede mong putulin yung ugat, tapos mabilis sila mag-ugat kumbaga. Is either mag-i-harvest doon or kung gusto nila kasama yung ugat is bibili nila mismong seedling.
as seedling siya, hindi siya as harvested. Tapos yung mga ma-harvest naman doon, sabihin natin may mga customer na gusto harvest lang scallions, ay doon na mismo. Hindi ko sure kung okay sa store partner natin na titimbangin niya, or per set na lang siguro, or per leaves, or kung ano man ang setup. Siguro per leaves, mga 10 peraso, ganyan, 10 to 15 pieces, yan. Ganun siguro. Tingnan natin kung anong magiging best scenario. Pero yun nga, pag na-harvestan na nila yun, kukunin na natin, papalinan natin ng panibago na may panibagong tubo, kasi possible, kung pag naging maayos yun, weekly, magkakaroon din tayo ng tanim ng mga scallions or onion bunchings. Which is mas mura kung ikukumpara natin sa ating lettuce. Tingnan natin. It's a good way to know, 'di ba? Tapos tingnan natin other options, other ways na pwede natin gawin. Ang bala ko kasi diyan, 'di ba nilalagay natin siya sa 4x6 na polybags. Parang ganyan din ang scenario niya. Pero nakapatong din siya dun sa paso na malaki. Yung ganitong mga bags, mga 10 gallons na containers. Tapos nakapatong lang yung polybag mo dyan. Tapos mag-uugat na lang siya sa ilalim. Katulad na nangyari dito sa ating mga tanglad. Hindi lang natin naalagaan at hindi rin natin anticipate na pag masyadong tumagal, kasi sobrang tanda na kasi niyan mga more than a year na yata yung mga tanglad ko, mas maganda talagang iripat na sila. So yun yung system na idadagdag natin dito sa pagtatanim natin ng lettuce. I-adjust lang natin yung timing natin ng lettuce at kung ano man ang mangyayari in the future. Okay? So hopefully maging okay. And yung diversification natin hopefully will solve and encourage more customers dito sa ating taniman. Kumbaga, kung ang gusto nila is scallions lang, pero pag nakita nilang may lettuce tayo, baka maging customer din natin sila sa lettuce. Yun yung ideyang ginagawa ko rin na possible karoon ng bagong path yung ating taniman. Okay, so yun lang naman, and hopefully malampasan din natin to. May 1.5 months na adjustment, tas kakaroon na tayong panibagong tanim din dito. So hopefully okay yung mga zinnia flowers na nakikita ko doon, may transplant natin, may tanim natin sa lupa, or kung ano man ang gagawin natin, hopefully magtuloy-tuloy. So tuloy lang kayo sa pagtatanim nyo, and huwag nyo kalimutan humanap pa rin ng mga iba't ibang customers. So ngayon kasi medyo stop ako talaga doon. Focus muna ako sa diversification, and yung pagdi-display ko pala dito sa baba, hindi masyadong effective, pero kahit pa paano may mga customers tayo or may mga neighbors tayo na bumibili. Kaso tulad nga nung nararanasan ng mga pinagdi-displayan natin or yung consignment partners natin, ay medyo mabilis talagang malanta. Yun yung isang challenge ko na nakikita. Siguro kung naka-styro cups, much better kasi mas marami yung water retention, tas mas marami yung ugat na protected dun sa heat. Ang iniisip ko talaga, possible naman tong setup natin, pero kailangan ganito ang display nila, naka-styro box. Kasi 'di ba naka plastic cup sila. Pag sobrang init, mainit na yung paligid, uminit pa yung mismong yung plastic cup, pati yung tubig, talaga may stress yung halaman natin na naka-display. Pero pag nakaganyan, possible lang, hindi ko sinasabing oo, pero possible kasi dito talagang mainit dito sa pwesto nila dito. Pero makita nyo naman pagdating ng hapon okay na sila. Samantalang doon sa labas, pagdating ng hapon yung stress yung mga display natin. So yun yung other thing na tinitingnan natin, kasi pag nagbaba tayo ng dami ng tinatanim, so from 6 styro to 4 styro, baka kung may madidisplayan yung customers or yung client natin ng ganitong setup, ganito itsura, edi i-go na natin, 'di ba? Kumbaga basta may mapepestuhan sila ng ganyang karami, iyan yung i-display natin dun. 15. 'Di ba? Nagigess nyo ba? Ang tanong lang kung paano nila ma-i-display pala dun. Kasi nga yung setup natin nagre-record din ng maraming tubig. Tingnan natin.
So, sa mga ganyang problema naman, nakakaisip tayo ng paraan, hindi lang agad-agad. Well, that's it. Thank you very much and hopefully, mas okay yung experience nyo. Tuloy-tuloy lang. Bye-bye!